Hi everyone, it's me Shek and welcome back to our channel. In this video, I'm going to share with you some information on how to become an English teacher here in Japan. So, I'm going to talk about the different application procedures. Ano-ano nga ba yung iba't ibang mga paraan para makapag-submit kayo ng application? And also, the scope of work, ano-ano ba yung mga ginagawa ng isang English teacher dito? And remuneration. So, salary, benefits, and let's include taxes, right? So at the end of this video, I'm also going to share with you my own experience and my salary. Magkano nga ba yung natatanggap ko bilang isang English teacher dito. So if you are interested, please keep on watching and share mo na din to sa mga kakilala mo na, well, gustong maging English teacher dito sa Japan. Okay, so let's start. Ano-ano nga ba yung iba't ibang mga paraan para maging English teacher dito? So, there are many different ways actually. First of all is the JET program or the Japan Exchange and Teaching Program. So, ito is, this one is a partnership between Japan and different countries. So, Japan and the Philippines have a partnership and you have to apply through the JET program in the Philippines, so sa embassy sa Pilipinas. Okay, so what are the qualifications? First of all, you have to have a bachelor's degree or higher. Yes, so any degree, any 4-year course or higher. If not, if you don't have a 4-year course, at least you should have like a certification that you are qualified to teach. Ayun. So, that's one of the requirements. And also, you have to be a real Philippine national. So, hindi pwedeng permanent resident ka lang sa Pilipinas or sa ibang country. You have to be a national of that country. Thirdly, dapat wala ka pang experience sa Japan ng more than 9 years. Okay? So, gusto nila yata parang baguhan ka pa lang, parang ganun. So, that's one of their conditions. In addition to that, para dun sa mga mag-a-apply for ALT positions or assistant language teachers, kailangan na mahilig ka sa bata because you will be working a lot with children. Also, kailangan na interesado ka sa Japanese education system, Japanese culture, and language as well. So, marami pang mga requirements actually, and I cannot talk about it all here in my vlog. So, I will just put the link below para dun sa mga gustong mag-check. Check nyo yung website ng JET program. Okay. So, magkano ba ang salary ng mga ALT or Assistant Language Teachers sa JET program? On your first year, that would be 3.3 million. Okay, and from that 3.3 million yen, babawasin doon yung income tax and residence tax. Okay, so on your second year naman, magiging 3.6 million na yata, tapos 3.9 on your third year. Parang ganon. Okay, I'm not really very sure, pero ililink ko below yung mga links for all the information na kailangan ninyo. Alright, so next naman is ano ba yung scope of work ng mga ALT? So for assistant language teachers, kaya assistant language teachers yung tawag kasi meron talaga silang qualified na Japanese English teacher na kasama mong magtuturo in the classroom. So parang assistant ka niya. Okay, so ang mga ALTs kasi, ang ginagawa nila usually is kung ano yung napagdesisyonan na topic or na lesson for that day or for that class, okay, dalawa sila nung Japanese teacher na mag-handle nung class. Usually, ina-explain muna nung Japanese teacher and then yung ALT yung mag-i-explain sa English, parang ganon. Or yung ALT muna yung mag-explain and then itatranslate nung Japanese teacher. So, dalawa silang nagtuturo or minsan naman, yung ALT lang yung nagtuturo, nakasupport yung Japanese teacher. So, parang ganun yung setup ng mga ALTs. Second naman, you can apply through
agencies. Okay. Maraming mga agencies sa Pilipinas na naghahanap ng English teachers. Okay. Also, pag sa agency ka nag-apply, may mga training pa yan bago ka ipadala sa Japan, actually. Yung iba may language training, yung iba naman parang siguro mga demo-demo, ganyan, na mga lessons. Tapos, pag napili ka, yun na yung time na ipapadala ka sa Japan. Yung sa salary nito, actually depends on the agency, pero usually, on the average, nasa 230,000 yen per month. Okay. There's a big agency dito sa Japan. Ang pangalan niya ay INTERAC. And meron naman siyang sister agency sa Pilipinas, which is Chesham Recruitment Agency yata. So, dun kayo mag-a-apply sa Chesham sa Pilipinas. Dun kayo magsasubmit ng application nyo. Sila yung mag-screen sa inyo, interview, ganyan. Tapos, pag okay na ang lahat, that's the time na ipapadala kayo dito sa Japan. Ang salary naman ng ALTs sa INTERAC ay 230,000 yen din ata yung base niya. Pero, depende sa experiences mo, ganyan, tsaka sa age yata, I don't know. I'm not very sure. Pero, parang may increase pag experienced na yung nila, yung applicant nila. Tapos depende din yata yan sa kung saan kang city ipapadala. Alright. So sila yung nagsusupply, yung INTERAC, sila yung nagsusupply ng mga ALTs sa iba't ibang mga schools. And then yung salary nyo, bale sa INTERAC nyo kukunin. Tapos I'm not sure kung yung sa mga holidays, paid din naman yata yung holidays, pero not all. I'm not sure. Yun, kasi hindi ko pa na-try na mag-apply sa INTERAC. Although I have many friends na nagtatrabaho for INTERAC. Okay, sa INTERAC sila na agency. So, ayun. And then, thirdly, pwede kayong mag-direct hire. Okay? Paano yung direct hire? Okay. Kapag nandito na kayo sa Japan and you have a proper working visa, you can apply for any jobs. Walang restriction. So, basta meron kang proper visa, pag nandito ka sa Japan, resident ka, you can apply for any job and madali lang sa'yo na makapag-apply sa mga iba't ibang language schools dito sa Japan. So, pag nag-apply ka doon, they will either sponsor you a working visa. Pero actually, kung meron ka ng proper visa dito sa Japan, hindi na kailangang palitan ng working visa yung visa mo. Let's say kung dependent visa yung gamit mo, may asawa ka dito sa Japan or may parents ka dito sa Japan and you have a dependent visa, you can work. You are allowed to work pero may limit yung number of hours. So yun, kung gusto mong mapalitan yun ng work visa, then you can apply directly to the company tapos sila yung mag-i-sponsor ng visa for you, ng work visa for you. Parang ganon. So, sa salary naman, let's say, kung direct hire ka, yung range ng salary kasi, yun, parang mga, kung full-time, umaabot ng hanggang 300,000 or more, okay? Pag direct hire. Tapos, iba din yung benefits. Iba din yung, iba't iba yung benefits, depende dun sa, sa school na pinasukan mo, yun. Pero kung part-time ka naman, ang salary ng part-time English tutors dito, or English teachers, depende siya sa kumpanya kung gaano kalaki o gaano kaliit sa number ng students, kung one-on-one ba yan, or kung classroom ba yan, or ganyan, or malaking class. So, ang salary doon, nagde-depend siguro nasa 2,000 to 4,000 or 5,000 per hour. 5,000 yen. Okay. So, ayun. And then, direct hire, diba? The next one would be, pwede kang mag-student visa. So, that's number 4. Mag-student visa ka dito sa Japan. That means, mag-a-apply ka
bilang estudyante dito sa Japan, mag-aaral ka sa isang language school, alright? So, kailangan mo mag-tuition, syempre. Maglalabas ka ng sarili mong pera to apply for student visa, yan. Mag-a-apply ka sa isang school, magbabayad ka ng tuition, ganyan. But, kapag may student visa ka, you are allowed to work, I think, a maximum of 26 ba or 28 hours per week. Okay, so while studying, you can work up to 28 hours per week. So doon, pwede kang mag-apply sa iba't ibang mga company. Pwede kang maging part-time English teacher or, okay, let's say, mag-a-apply ka para maging full-time English teacher. Pwede din yun kapag yung company na in-applyan mo ay inisponsoran ka ng visa. Okay? So, sila yung maging sponsor mo para sa work visa application mo. Parang ganon. So, that's another way. Okay? Kasi, syempre, pag student visa lang yung gamit mo, you cannot work full-time unless nga yun mag-sponsor or someone or a company will sponsor for your work visa. Tapos yun, pag na-approve yung work visa mo, that's the time na i-absorb ka na ng company. Ayun, they will employ you and full-time na yung work mo. Alright? So, that's actually one of the legal na stepping stone talaga is through a student visa. Those are the different ways kung paano mag-apply dito sa Japan para maging English teacher dito sa Japan. So again, una yung JET program, pangalawa yung agencies sa inyong home country, sa Pilipinas yan, mga agencies sa Pilipinas. Pangatlo, direct hiring, kung meron na kayong meron na kayong valid visa na nandito kayo sa Japan and may valid visa kayo to work. Pang-apat is kung may student visa kayo or kung mag-a-apply kayo as a student dito sa Japan and there you can convert your student visa into a work visa kung may mag-i-sponsor sa inyo. Ngayon naman, ano ba yung scope of work dito? Alright, so bilang isang English teacher dito, marami kasing iba't ibang companies dito. Sa agency muna, no? Bilang isang ALT, again, nasabi ko na kanina na ang ALT is Assistant Language Teacher. So, mayroong kapartner ka na magtuturo sa isang classroom. Yung kapartner mo ay Japanese teacher. So, yun. Meron naman ditong mga tinatawag na juku or yung mga after-school classes, ganyan, na nagtuturo, mga special classes niya, nagtuturo ng English, yun. Meron din namang eikaiwa, right? Yung English conversation classes lang, yun. Maraming iba't ibang mga maliliit na company dito na ganon, na willing mag-hire. At yung iba naman, willing din mag-sponsor. Ang scope of work, again, depends on the kind of company. Pag public schools, usually sa elementary, I think twice or thrice a week lang yung kanilang English lessons. Tapos, may kasama silang nagtuturo. Kapag eikaiwa or conversation classes, minsan one-to-one or one-on-one, and then minsan naman group, ganyan. Tapos, ikaw lang yung nagtuturo, wala kang kasama. Pag naman, yun, yung mga juku, yung mga, parang parang pag juku, mga one-on-one na support, teacher support yon na tuturuan mo yung bata, tututukan mo, not necessarily sa conversation, pero yung mga homework, mga ganyan. Yun. Tapos naman, pag naman malalaking schools na, let's say, high school na private, ganyan, or elementary school na private, usually, nagtuturo ang teacher ng mag-isa lang. Parang you can control your own class. Ganon. Pero pwede ding team teaching. So may kapartner ka na Japanese, pero most of your lessons, ikaw yung namamahala, ikaw yung nagko-control. So yung Japanese na ka-team mo or kasama mong nagtuturo is actually more on class management ang ginagawa. Alright. So, yun yung mga iba't ibang klase ng English teachers dito sa Japan. Ngayon naman sa salary. Again, it depends on the kind of company na nag-sponsor sa'yo or na pinasukan mo. Merong binabayaran ditong per hour.
Okay? So, kung ilan yung number of hours na trinabaho mo in a day, yun yung bayad sa'yo. Ganon. Tapos, yung salary nun, again, depende kung one-on-one ba yan, group ba yan, ganyan. Tapos, meron din namang per month, again, sa mga agencies, ganyan, naglalaro sa 230,000 to 300,000 yen, okay, per month. Or 220 siguro to 300 or more. Yun. Pag naman mga direct hire, medyo mas malalaki yung sweldo. Siguro nasa at least 280,000 to umaabot ng 400,000, ganyan, per month. Ayun. And of course, iba't iba yung benefits. Yung iba, hindi bayad yung full holidays, yung summer vacation, hindi bayad yung full nila. Yung iba naman, kahit walang pasok ng summer vacation, may bayad sila. So, ayun. Again, depende talaga yan sa kumpanya. Alright. Ngayon naman, I'm going to share with you my own experience. Ako po, bale, direct hire ako. And sa classroom ko, team teaching, pero yung ka-team ko, yung teacher, more on classroom management yung ginagawa nila. Ako, ang bale, nag-handle sa buong lessons ko. Walang pakialam yung teacher ko, yung co-teacher ko dun sa classroom, sa kung anong ile-lesson ko. Yan. Of course, meron akong sinusunod na curriculum ng school, pero wala silang pakialam sa kung anong gagawin ko during the lesson. More on, ano lang talaga sila, class management, pag may nagmi-misbehave, sila yung nag-aasikaso, ganyan. So, pag mga games, pag mga lesson, grammar, conversation, ako lahat. So, ganun yung setup namin kasi ako naman is nasa private school po ako. Yun. Sa mga friends ko at mga kakilala ko na ALT or mga assistant language teachers sila sa mga public schools, ang sinasabi nila, more on half and half. Minsan sila yung nagbibigay ng idea kung anong gagawin sa klase, minsan naman yung Japanese teacher yung nagbibigay ng kung anong idea yung gagawin nila sa klase. And usually, sa classroom management, yung Japanese teacher ang gumagawa. At naman, kapag naman mga, let's say, mga English-related na mga activities sa school, parang tumutulong sila ng mga ALTs, mga assistant language teachers. Yun. For the salary naman, ako, medyo, ang salary ko is above naman dun sa 230,000 na minimum. Medyo matagal na rin ako sa school namin. Magsi 6 years na. So, medyo matagal na ako. And kapag direct hire ka, tumataas yung sweldo mo. In my company, tumataas yung sweldo mo at least 5,000 every year. Ngayon. So, for every month, 5,000 yung taas ng sweldo mo. Tapos, sa benefits naman, you can take leaves. So, last time, nag-maternity leave ako for 1 full year. May sweldo po yun from the government kasi may insurance naman ako from the government. At dahil direct hire nga ako, kumbaga, that's one of their benefits. So, pwede akong mag-leave. Pwede akong mag-maternity and childcare leave na may bayad. Dito kapag may maternity or childcare leave ka, you get 67% of your salary kahit na hindi ka nagtatrabaho. So, 67% for the first 6 months. Yun. Tapos, magiging 50% na lang afterwards. Ganon. So, that's part of the government's parang benefits para sa mga nanay. Right. Tapos, ano pa ba? Sa taxes naman, I also pay my income tax and residence tax. Yun. Ano pa ba ang masishare ko sa inyo? Actually, I have my payslip here. Ayan. So, okay. Nakakatanggap din pala ako ng transportation allowance. So, meron kaming transportation allowance. Bali, kino-compute yun through, parang the distance between your house and the school, yun, kung magkano yung magagastos mo sa gas, kasi nagda-drive ako, yun yung pumapasok sa
ano ko, sa salary ko. Dagdag siya sa salary ko. So, yun, parang dagdag siya sa base na salary ko. Ayun, and then also, nagbabayad pala ako ng insurance, national insurance, and pension. Yun. So, yun yung mga binabayaran ko from my salary. And, marami pa siguro akong masishare sa inyo, pero next time naman, sa susunod ng video naman. Thank you so much for watching this, and kung may mga questions kayo, please just comment down below. Tapos kung may mga requests kayo about life in Japan, culture, about work in Japan, iba't ibang mga klase ng trabaho na gusto nyong malaman, comment down below, and I'll try to make videos about it. Thank you so much po, and don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell na din para updated kayo sa mga uploads namin. Thank you!